Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines at happy Sunday sa inyong lahat. May bago tayong update na ibinalita ng GMA. May sinabi itong si Congressman Teves, okay, na nagulat siya sa mga galaw nitong mga authorities natin, especially dito kay Remulla at ng DOJ at iba pang mga departamento na nagpapapil sa gobyerno. Okay? Ano ba ang sinasabi ni Congressman Teves tungkol dito? Yan ang alamin natin. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. So, basahin natin itong balita tungkol dito sa sinabi ni Congressman Teves. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, binalita yan ng GMA News. Itong si suspended Negros Oriental representative na si Kong Teves kahapon, Saturday, alleged that the government was making a trophy out of him. So, para raw na ginawa siyang trophy dito sa mga authorities, itong mga higher heads, no, kung sino man ang kanyang pinatutungkulan dito, no, by tagging him as mastermind behind the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo. So, masasabi natin itong na si Remulla ito, no? Wala naman ng ibang secretary na nagsasabi na mastermind, kundi itong si Remulla ang laging nagpapamedya na sinabing mastermind raw itong si Kong Teves sa nangyari kay Governor Digamo. Okay? Sabi ni Kong Teves, feeling ko ginagawa nila kaming other than business interest. So ito ang kaniyang itong mga kumukontra sa kanila ang kanyang pinatutungkulan dito. Okay? So ginawa nila kaming other than business interest, ginawa nila kaming trophy. Pareho kami ni former Bureau of Corrections o sa Bucor, Gerald Bantag, na gusto na nilang kumita, gusto pa nilang sumikat. Ito yung sinabi ni Congressman Teves sa media briefing. However, responding to Teves and his representatives' comments, Justice Department spokesperson Miko Clavano told GMA News Online, "We are and always be based evidence." Okay? So, ito pa yung kaugnay dito. Sabi dito ni Kong Teves, "I feel that other than business interests, they are making a trophy out of us. Both I and Bantag are in the same situation." So, kinumpare ni Congressman Teves ang kanyang sarili with General Bantag, no? Na pareha raw sila ng sitwasyon ngayon. They not only want to profit, but they also want to become famous. So, yan ang sabi ni Kong Teves. Parang ibig sabihin ni Kong Teves dito is sa sobrang popular ni Bantag at ni Kong Teves, marami ang gustong pumatong o maraming gustong makisabay dito sa kasikatan nila, no? However, responding to Teves and his representatives' comments, Justice Department spokesperson Miko Clavano, okay, base evidence raw ang sabi dito ng sabi ng authorities natin, at pati na rin itong si Kong Teves, yan naman lagi ang kanyang sinasabi na gusto niya, kung gusto nyo ako itag nyo ako as mastermind, base
maghanap kayo ng ebidensya laban sa amin at kasuhan nyo kami. Yan ang sinabi ni Kong Teves. Okay? So, alam naman natin, no? Ang ibig sabihin dito, ang pulot dulo ba, na itong si Kong Teves, napansin niya, no? Tayo dito ay, ano lang tayo, okay? Neutral lang tayo. Gusto ko lang i-explain ang ibig sabihin ni Congressman Teves na ito yung napansin sa kampo ng Congressman Teves na alam naman natin na very trending and popular ito ngayon sa Senate, 'di ba? May laging nag-hearing, maraming testigo. So halos lahat ng mga taong bayan ngayon ay nakatutok dito sa Senate hearing, no? Kasi ang sobrang dami ng testigo masarap kasing pakinggan yung mga statements, masarap panuurin kasi intense yung discussion lagi, di ba? So ang ibig sabihin ni Congressman Teves dito, maraming mga politiko ang pumapapel, maraming politiko na gustong makisakay dahil very popular ito ngayon ang kanilang issue, especially with Bantag and also with Congressman Teves. Nandun pa nga si Henry Teves, maraming mga personalities involved. Okay? So, ito, kung kapag kasali ka dito sa Senate hearing, kapag kasali ka dito sa pangyayaring ito, publicity ito no? Kung you are invited sa Senate hearing, and most especially if you are a government official or one of the itong mga kapulisan natin, maraming kapulisan na invited, publicity ito. Okay? Pwede itong ito yung daan na makilala ka, itong Senate hearing na ito. So yan ang ibig ni Congressman Teves na because of this issue, gusto nilang maging popular, gusto nilang maging yan nga ang sinabi ni Kong Teves na parang trophy sila. Okay? So sa madaling salita, itong mga personalities na ito, pwede silang ito yung gagamitin nila na by the next election pwede na silang kumandidato in a higher position, o yung mga kapulisan pwede silang dito sila magpagalingan no? Dapat during the Senate hearing magpakitang gilas ka, no? Kasi ito yung time na makilala ka at pwede kang maiboto ng taong bayan sa upcoming election. Yan ang ibig sabihin ni Congressman Teves. Hindi yan galing sa akin, ha. Yan ang kanang analyze. Which is sa akin naman, posible, no? Na gamitin ito ng ibang mga politiko. Pero ganun pa man, sa mga sinasabi nila, basing on the investigation, basing sa mga statements ng mga testigo, basing sa mga debate ng mga senador, mga mayors, because meron din si Mayor Janice, meron din dyan si Mayor Fritz, basing sa kanilang mga debate, gusto ni Congressman Teves na evidence-based pa rin. Kung ito ay sa madaling salita, madaling mag-akusa ng isang tao, no? Na siya yung mastermind, siya yung pumatay, ganun, ganyan. Pero mas maganda siguro kung meron kayong ebidensya para at the end of the day, pagpunta sa korte, pag-present sa korte, malaki talaga yung chance na manalo kung merong talagang yung mabigat na ebidensya. Okay? So, that's one way of saying na itong si Congressman Teves ay hinamon niya ang mga kumukontra sa kanya. Nasaan ang ebidensya? Yan ang ibig sabihin niya. Sa kampo naman dito kay Janice Digamo at Mayor Fritz Diaz, maiintindihan ko ang sa kanila dahil nga ang Negros raw medyo
sobra ng magulo. Aside from those, gusto rin nila na mabigyan ng hustisya sa sinapit ni Ruel Digamo, no? So nakikiramay tayo diyan, no, na sana ma-solve na yung issue na yan, mabigyan na ng justice yan, sa nangyari kay former Governor Ruel Digamo. Ngunit ganun pa man, merong mga accusations laban sa mga suspects, no? Dapat itong ating authorities like DOJ, DILG at mga kapulisan natin will work hard para makita talaga ang tunay na ebidensya. Merong ebidensya na sinasabi nating katanggap-tanggap sa taong bayan at sa korte. Okay, sana let's hope and pray na makapag-produce ng mga mabigat na ebidensya na hindi gawa-gawa, tunay na ebidensya, dahil ito ay masasabi nating ito yung solusyon sa peace and order sa Negros Oriental. Okay? So, yun lang ang ating masabi dito sa pangyayaring ito. Okay? To have fair on sa kampo ni Teves and fairness also sa kampo ng mga side ni Digamo. Okay? Kasi both yan under investigation. Hindi pa tayo makapaghusga sa ngayon. Okay? Very delicate matter. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. At magbigay ng inyong opinion at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, like and share this video para marami ang makapanood nito. At subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga trending na balita. Okay? So guys, happy Sunday. See you in my next video and God bless to one and all.